Hello guys! Welcome to my YouTube channel, China Chinitos Vlog, and a new day, a new vlog. So for today's video, pag-usapan na natin kung ano yung nangyari sa case ni Donelge. And alam ko meron sa mga viewers ko na makaka-relate neto. So kung bago ka dito sa YouTube channel ko at napadaan ka, huwag mo nang isipan pang mag-subscribe dito sa channel ko. Support na lang din, please. Thank you so much. And ayun, so mag-subscribe ka na dyan and like mo na lang din and mag-comment ka na lang din sa video ko. Tapusin mo tong video ko. Alright guys, so welcome to Finland. So yes, nandito kami sa Finland at kasama na yung pamilya ko. So before, nagba-vlog lang ako na sana makuha ko sila agad, but ngayon kasama ko na sila. And thank you Lord. Yan. So, pinag-pray ko talaga yun ng sobra-sobra. And of course, kung kayo din ay nangangarap, kung saan man kayo pupunta, sana ay matupad na yan. Yan, fight lang. But anyway, ang topic natin ngayon ay tungkol sa case ni Donelge. Gusto kong i-share sa inyo. Alam ko may makaka-relate nito. Yan guys, unang-una, dumating sila Donelge dito and Sofia last year, September. So, nung enroll namin, sinabi na namin sa school kung ano yung case ni Donelge para aware na rin sila. And hiningi sa akin yung assessment niya from the Philippines. Medyo luma-luma pa nga kasi yun lang yung meron ako yung first assessment niya sa developmental pedia niya. But anyway, inaccept naman nila kahit medyo parang hirap niyang intindihin kasi naka-handwritten eh. Nasabi ko nga sa ibang short videos ko na hindi na autism yung diagnosis ni Donelge pagdating dito. Pero gusto ko lang din i-share sa inyo kung paano nga ba na-diagnose si Donelge ng autism. So, dinala namin si Donelge sa developmental pedia sa Pilipinas. 5 years old siya noon and na-diagnose siya, pero hindi pa yung final diagnosis guys. Initial pa lang yun. So, na-diagnose siya sa Pilipinas as level 1 autism dahil wala siyang contact, no eye contact, speech delay. So nakakapagsalita si Donelge pero yung mga kinakanta lang, yung mga pinapanood lang niya like mga ABC, nursery rhymes, pero kaya ko siya nasabing non-verbal kasi hindi pa siya marunong makapag-conversation. And at the same time, super hyper niya. So yun yung triage na sinasabi or pyramid para maging para ma-diagnose siya initially ng level 1 autism. So, yun, nagkaroon ng occupational therapy si Donelge, nagkaroon ng speech therapy si Donelge, at napakamahal talaga ng check-up sa Pilipinas, napakamahal ng assessment, napakamahal ng speech therapy. So, nasasabi ko talaga na hindi talaga kakayanin kung yung kung yung isang magulang ay minimum lang talaga yung sinasahod kasi grabe, sobrang mahal. Kasi hindi lang siya once a week, hindi lang siya twice a week. So, depende. Minsan, iba, dalawang twice a week yung speech, twice a week occupational. So, iba-iba yung program. At napakamahal per hour. So, yun na nga. Pagdating dito sa Finland, sinabi namin sa school kung ano na yung naging case niya para aware yung teacher and yung school. So, kay Sofia, nung enrolled si Sofia dito, teacher lang yung nakausap namin. But, nung kay Donelge, 5 ang nakausap namin. Psychologist, principal, nandun yun din yung may translator and yung magiging teacher niya. Basta 5 sila. At nung patapos na yung school year, nadagdagan na. Parang naging 7 na sila o 8 nakausap namin. Kasi yun nga na based dun sa assessment niya ng teacher na okay naman si Donelge, hindi naman siya nangiistorbo sa klase, pero hindi rin siya parang gumagalaw. Parang buong oras ng classes nakaupo lang siya pag hindi interesado dun sa topic. But anyway, ito na. So, nilipat na si Donelge ngayon sa special class and maganda kasi nga yung mga kasama niya same case lang din naman niya and 5 lang ata sila or 7, parang pinakamarami na ata yung 7. So nakatutok, may assistant teacher and that's good. Nung una medyo parang
in denial ako kasi nga parang bumalik sa akin na mas okay kasi sana kung kasama niya is mga normal, 'di ba? Katulad nung nasa Pilipinas, sa regular class siya. But anyway, natanggap ko na rin naman siya and malaking improvement naman din talaga nangyari kay Donald. Well, bago pa lang naman siya pumunta dito sa Finland, malaki na talaga yung improvement niya. So, yun na nga. And this year, na-meet na naman yung kanyang neurologist. So, August yon nung nagkaroon kami ng first check-up sa neurologist, and sabi ng kanyang neurologist, based dun sa assessment niya kay Donald, hindi na autism yung diagnose niya kay Donald. Ang new diagnose niya kay Donald initially ay intellectual disability. Bakit? Kasi may eye contact na si Donald, marunong na siya sumunod sa instruction, at hindi na rin siya hyper. Pero ang nangyari lang is nahirapan lang talaga siyang makasabay, lalo na sa academics. Pero syempre hindi naman kami nagpo-focus sa academics. Marami namang talent si Donald, kaya niya mag-drawing, kumanta, at favorite niya talagang gumamit like ng mga magpatugtog ng mga instrument, which is wala kami sa bahay, pero pagka hinawakan niya yung drum, yung piano, nakakapa niya. So yun ang talent ni Donald. Kaya ngayon nagpo-focus ngayon yung teacher niya sa mathematics, sa science, and yung mga subjects na nahihirapan siya. And good thing kasi yung new yung new assessment ng teacher niya is, ang inaral kasi, ang binibigay kay Donald ng mga activities is pang grade 6. Pero ngayon, nakapasa si Donald dun sa pang grade 6 ngayon, pwede na siyang grade 7. Mag-start na sila sa grade 7, pero special class pa rin si Donald. So, ayan. At least, maganda, diba? Ang ganda ng kanyang development at improvement talaga. Well, talagang yun nga mga mami, huwag niyo sukuan yung mga anak niyo. Huwag niyo agad sukuan. Ganun ang ginawa namin kay Donald. Lahat ng imposible, talagang ginagawa namin, yung pagtututbrush, yung, alam niyo ba, bago siya pumunta dito sa Finland, pinapaliguan pa siya. Pero ngayon, pagdating niya dito, naliligo na siya mag-isa, mapasok na siya sa school mag-isa, at umuwi na siya mag-isa. Marunong na siya mag-bike, marunong na siya magluto ng favorite egg niya. Ang dami niya nang nagagawa talaga. And malayo pa, pero malayo na. So, yun. Napakaganda. And ito, syempre, para din sa mga mommies na papunta dito at may katulad kay Donald. So, ito nga mami, libre po yung school dito kay Donald. Ni Euro, wala kami binayad. At meron pa siyang allowance na nakukuha. Bukod dun sa child allowance na nakukuha niya, parang around 100. Basta parang ganun 100. And then, meron pa siyang allowance dun sa disability niya na nakukuha. Dahil nasa level 1 lang naman siya. So, nakukuha niya is 109. So, nasa 200 na yung nakukuha ni Donald monthly. Yan ang wala sa Pilipinas. Tayo ang gumagastos. Kaya kung malaki man ang tax dito, sobrang grateful ako. Kasi nagbabayad din naman tayo ng tax sa Pilipinas, pero walang ganitong benepisyo katulad sa Finland. So, yung check-up niya, so last time sa Pilipinas hindi yun nagawa, yung genetic blood test, hindi yun nagawa. Dito lang yun, yung genetic testing, dito lang yun. And itong araw na to, nagpunta pa rin kami sa hospital para sa kanyang MRI scan. So, medyo natakot ako kasi 30 minutes siya nakahiga, and ang ingay talaga, sobrang loud talaga ng noise. Talagang sa kalagitnaan nag-stop muna. Tinanong muna si Donald kung magkukontinue pa, and sabi niya, last na ba yan? So, ang hirap, pero ando dun lang ako nasa tabi niya, and thankfully, natapos namin yun. Kasi sa kalagitnaan kayo nag-stop dahil tumatayo na siya Kasi nga, 'di ba, syempre, kahit naman ako naiingay talaga ako sa sa ingay nung MRI, although may headset, pero maingay pa din. Pero nakayanan naman. And alam niyo guys, napakamahal ng MRI. Pero dito libre. Pati yung dental cleaning, libre.
Basta below 18 years old, libre. Ang daming benepisyo para sa mga bata. Dito ko talaga nakikita kung gaano nila kamahal yung mga bata. And I'm so grateful na dito ako napunta, dito ko dinala yung pamilya ko. Yun lang talaga. Grabe. So, I hope nakatulong ito na i-share ko sa inyo. And, guys, sa mga moms dyan, sa mga awesome parents, o sa mga neurodivergent parents dyan, huwag kayong sumuko. Kaya nyo yan, guys. May pag-asa. Yung mga imposible, pwede maging posible. Basta, kapit lang kay God. Tiwala lang. God bless you all, and sana matupad may mga pangarap nyo, kung ano may wishes nyo. Have a good day. Bye-bye. Thank you so much, guys, and thank you so much for pag-subscribe. And see you on my next vlog. Thank you so much.